Ang point of view na maririnig ninyo ngayon ay si Nico. Si Nico ulit ang narrator. Siya naman ang magsasalita. Siya naman ang magkukwento ng lahat. Mula sa sakit na naramdaman niya, sa mga desisyong kailangan niyang gawin, at sa laban na hindi niya alam kung kaya pa niyang ipagpatuloy. Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! I'm Nico. Nung gabing nakita ko si Arvin sa parking, sobrang saya ko. Parang tumigil yung mundo ko. Akala ko, tapos na yung paghihintay ko. Akala ko, babalik na kami sa dati. Pero nagulat ako. Hindi niya ako matandaan. Hindi niya ako kilala. Parang wala lang ako sa kanya. Parang hindi kami nagmahalan. Parang hindi kami lumaban. Parang hindi ako naging parte ng buhay niya. Ilang gabi din akong hindi makatulog, tulala, balisa. Paulit-ulit kong iniisip yung nangyari. Siya ba talaga yon? Or baka nagkamali lang ako? Baka kamukha lang niya? Baka dahil pagod lang ako noon? Baka dahil sobrang busy ko sa trabaho? Baka dahil gusto ko lang siyang makita ulit? Kaya kahit sinong kahawig niya, akala ko siya na. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na hindi siya yon, na mali lang ako, na hindi si Arvin yung nakita ko. Kasi mas madaling tanggapin yun kaysa tanggapin na nakalimutan niya ako. Inisip ko rin na baka malabo na talaga yung paningin ko. Kasi nagpunta ako last week sa bilihan ng salamin, yung may grado. Dahil kailangan ko na ng salamin na may grado dahil minsan nahihirapan na akong tignan yung maliliit na letra. Baka nga, nagkamali lang ako. Baka hindi talaga si Arvin yun. Kaya pinilit kong tanggapin na hindi si Arvin yun. Na hindi na siya babalik. Kailangan ko na talaga magsimula ng bagong buhay at mag-move on. Na-promote ako last week sa work bilang marketing head. At dahil doon, ipapadala ko sa headquarters namin sa Australia. Dapat masaya ako. Malaking opportunity yon. Bagong simula, bagong buhay. Pero hindi ko agad tinanggap kasi umaasa pa rin ako. Umaasa na baka bumalik pa si Arvin. Na baka isang araw, hanapin niya ako. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman, baka ito na yung sign para mag-move forward. Kaya tinanggap ko na ang offer sa akin. Nagdesisyon ako na kunin yung opportunity na magtrabaho at manirahan sa Australia. Inayos ko na lahat. Papers, requirements, mga kailangan dalhin. Pati yung kondo namin ni Arvin, binenta ko na. Nakapangalan naman yun sa akin. Masakit, pero kailangan. Kailangan ko ng bitawan. Handa na sana ako umalis. Papunta na ako sa airport. Nasa sasakyan na ako. Nung bigla kong nakita yung Facebook post ng isang kabatch namin noong college. Napahinto ako. Nanlaki yung mata ko. Si Arvin. Nasa picture. Kasama niya, naka-formal, at yung caption, "Congrats bro! Finally, ikakasal ka na." Sabi ng kabatch namin sa post. Parang may sumuntok sa dibdib ko. Agad kong tiningnan yung nakatag na profile ni Arvin. Pero nakalock. Hindi ko makita. Tinawagan ko agad yung kabatch namin sa messenger. Buti sumagot siya agad. "Pre, si Arvin ba yung kasama mo? Yung ikakasal?" Tanong ko, hinihingal pa yung boses ko. "Oo pre, siya yun. Ikakasal na siya. 1 hour na lang. Di ba close kayo ni Arvin? Bakit hindi mo alam na kasal niya today?" Sabi niya, parang gumuho yung mundo ko. "Long story bro." Sagot ko. "Naaalala ka ba ni Arvin? Kasi he lost his memories nung naoperahan siya sa brain tumor niya." Sagot niya. Bigla akong natahimik. Doon ko naintindihan ng lahat. Yung sa parking. Yung hindi niya ako nakilala. Siya yun. Hindi talaga ako pwedeng magkamali. Siya yung lalaki talaga sa parking. "Saan yung venue ng kasal ni Arvin?" Tanong ko agad. "Sa Bulacan, National Shrine."
Sagot niya. Pwede mo ba ipakausap sa akin si Arvin? Sabi ko. Nako pre, lumabas siya saglit eh. Teka pre, later na lang. Malolobat na ako. Sagot niya. Then he ended the call. Tumingin ako sa oras. 1 oras na lang bago siya ikasal at kahit anong gawin ko, hindi na ako aabot. Kaya ginawa ko na lang ang huling paraan na naisip ko. Nag-record ako ng video. Mensahe para kay Arvin. Lahat ng gusto kong sabihin. Lahat ng nararamdaman ko. Pagkatapos, mabilis akong nag-edit. Pinagsama ko yung mga videos namin na nakasaved pa sa phone ko. Mga alaala, mga ngiti, mga sandaling kami lang. Then I uploaded it on FB tapos tinag ko yung kabatchmate namin. Yun na lang ang huling pag-asa ko at sana makita din ni Arvin. Wala na akong pakialam kung sino ang mga kakapanood ng video. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Kung huhusgahan nila ako, bahala na sila. Kung pagtatawanan nila ako, wala na akong pakialam. Ang mahalaga, makarating kay Arvin ang mensahe ko. Ilang minuto pa lang ang lumipas matapos ko i-upload yung video, bigla itong umingay. May mga notifications. Sunod-sunod. Walang tigil. Pagtingin ko, 60,000 views na agad. Nanlaki yung mata ko. Ang bilis. Hindi pa ako nakaka-recover, nadagdagan pa ang views, naging 100,000 views. Naging 300,000 views hanggang sa naging million views na. Parang hindi ko na maintindihan kung anong nangyayari. Ang daming comments at shares, may mga galit, may mga sumusuporta, may mga nakaka-relate, may mga umiiyak, pero wala na akong pakialam sa kanila. Hindi na tungkol sa kanila to. Hindi na tungkol sa mundo. Para lang to sa isang tao. Para kay Arvin. Habang nagdadrive ako papunta sa bulukan, nanginginig yung kamay ko sa manibela. Kinakabahan ako. Ang dami kong iniisip. Hindi ko makontrol yung kaba. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Paano kung hindi niya mapanood yung video? Paano kung hindi ko na maabutan ang kasal? Paano kung pagdating ko, huli na ang lahat? Napahigpit yung hawak ko sa manibela. Mas lalo kong binilisan. Pero meron mas masakit na tanong ang pumasok sa isip ko. Paano kung mapanood niya nga yung video? Paano kung magkita kami ulit? Pero hindi na ako ang piliin niya. Parang may kumurot sa dibdib ko. Kasi yun yung pinakakinatatakutan ko. Hindi yung hindi ko siya maabutan. Kundi yung maabutan ko siya, pero hindi na niya ako piliin. Kasi kahit anong laban ko, kahit anong gawin ko, kung hindi na ako ang gusto niya, wala na akong magagawa. Pero hindi pa ako susuko. Kailangan kong makarating. Kasi mas pipiliin ko ng masaktan habang lumalaban kaysa mabuhay na may pagsisisi na hindi ko man lang sinubukan. Nakarating ako sa simbahan, hinihingal, pagod. Pero hindi ako tumigil. Pagdating ko sa labas, nakita ko yung mga taong naglalabasan na. Parang tapos na. Parang huli na. Tumulo na lang bigla yung mga luha sa mata ko. Bigla akong napasigaw. Arvin! Arvin! Sigaw ko tapos napatingin yung mga tao sa akin. Yung iba nagulat, yung iba nagtataka. Pero wala akong pakialam. Hinahanap ko siya sa bawat mukha na nakikita ko. Arvin! Sigaw ko ulit. Bigla akong napatigil. Nakita ko yung bride. Si Marian. Umiiyak siya. Nakasuot pa rin ng wedding gown. Napatingin siya sa akin. Nagkatinginan kami. Tapos lumapit siya sa akin at pinaghahampas niya ako. Ikaw! Ikaw na bakla ka! Kasalanan mo to lahat! Sigaw niya habang umiiyak tapos hinahampas niya ako. Ang lakas ng loob mo na magpunta dito. Sinira mo yung kasal namin ni Arvin. Sabi niya. Tuloy-tuloy ang paghampas niya sa dibdib ko. Nico, ikaw na naman. Hanggang kailan mo ba sisirain ang buhay ng anak ko? Sabi nung boses. Napalingon ako at nakita ko ang mama ni Arvin. Nakatayo siya sa likod ni Marian. Galit na galit ang muka. Hindi ka pa ba tumitigil? Pati video, nagawa mo pang i-upload. Nakakahiya sa pamilya namin. Sobrang nakakahiya ng ginawa mo.
Ano na lang iisipin ng mga tao sa pamilya namin at sa anak ko? Sabi niya ulit. Napayuko ako, pero hindi dahil sa hiya, kundi sa sakit. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Hindi ko sinisira ang buhay niya. Mahal namin ni Arvin ang isa't isa. Matapang kong sabi, kung mahal mo siya, bakit hindi mo siya hinayaan maging normal? Sabi ng mama niya. Tahimik ako sandali tapos biglang nagsalita si Marian. Buntis ako at si Arvin ang tatay. Magiging pamilya na sana kami. Masaya na sana kami. Pero anong ginawa mo? Sinira mo. Tinanggalan mo ng kumpletong pamilya ang magiging anak ko. Ang tahimik na ni Arvin. Tahimik na kami. Tapos ginulo mo ulit. Sabi niya habang umiiyak. Napayuko ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng guilt. Paano kung tama siya? Paano kung ako nga ang sumira? Paano kung sa pagbalik ko, lalo ko lang ginulo ang buhay ni Arvin? Napahawak ako sa dibdib ko. Masakit. Hindi ko alam kung ano ang tama. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Lalo pang gumulo ang lahat. After ng lahat ng nangyari, hindi ko na alam. Gulong-gulo yung utak ko. Hindi ko na kayang manatili pa sa lugar na yon. Umalis na ako sa event. Sa kasal na dapat ay para kina Arvin at Marian. Sumakay ako sa sasakyan at nag-drive kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta umalis lang ako. Paulit-ulit sa isip ko yung mga nangyari. Yung iyak ni Marian. Yung galit ng mama ni Arvin at galit ng ibang tao. Yung sakit at guilt na nararamdaman ko. Huminto ako sa gilid ng kalsada saglit. Kinuha ko yung cellphone ko, binuksan ko yung FB ko. Yung video na upload ko. Umabot na ng 5 million views. Ang daming comments at shares. Ang daming nagmi-message, ang daming friend requests. Pero wala akong pakialam sa lahat ng yon. Biglang nag-vibrate yung phone ko. Napatingin ako. At doon, nanlaki yung mata ko. Si Arvin. Tumatawag sa messenger. Yung dati niyang account. Nanigas ako. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba. O hindi. Kasi ang gulo-gulo na ng mga bagay. Lalo na at nalaman ko na magkakaanak sila ni Marian. Huminga ako ng malalim tapos sinagot ko yung video call request niya. Nakita ko ulit siya. Namumula ang mata. Halatang umiyak. Pareho kaming tahimik. Pareho kaming nakatingin sa isa't isa. Parang bumalik yung mundo sa amin lang dalawa. Mahal, mahina niyang sabi. Biglang bumigat yung dibdib ko. Napapikit ako saglit. Arvin ko. Mahal. Sagot ko, nanginginig ang boses ko. Ito na yung pagkakataon na matagal naming hinintay. Miss na miss kita. I'm so sorry sa mga nangyari. I'm so sorry dahil nawala ka sa alaala ko. And I am thankful at hindi ka sumuko sa atin. Mahal na mahal kita sobra. Sabi niya tapos umiiyak na siya. Mahal na mahal din kita. Sagot ko. Nagdesisyon kaming magkita. Hindi na pwedeng sa video call lang. Hindi na pwedeng sa salita lang. Kailangan namin magkita. Kailangan namin maramdaman na totoo pa kami. Sinundo ko siya kung nasaan siya. Habang nagmamaneho ako, pabilis ng pabilis yung tibok ng puso ko. Parang sasabog na sa kaba. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko pag nagkita kami. Pero isang bagay lang ang sigurado. Kailangan ko siya makita. Pagdating ko sa lugar na pagkikitaan namin, nakita ko agad siya. Nakatayo na siya sa gilid ng kalsada. Naghihintay. Nanlaki yung mata ko. Siya ngayon, walang duda. Si Arvin. Bigla akong napahinto. Hindi ako agad makagalaw. Parang gusto ko lang siyang titigan. Gusto kong siguraduhin na totoo siya. Na hindi lang ito panaginip. Dahan-dahan akong bumaba ng sasakyan. Naglakad ako papunta sa kanya. Bawat hakbang, parang ang bigat. Parang ang tagal. Napatingin siya sa akin. Nakita niya ako. At sa isang iglap, tumakbo siya. Diretso papunta sa akin. Niyakap niya ako ng sobrang mahigpit. Parang ayaw na niya akong pakawalan. Napapikit ako. At doon ko naramdaman lahat. Yung sakit. Yung paghihintay.
Yung pagmamahal na hindi nawala. Sorry, bulong niya habang yakap ako. Mas lalo akong napaiyak. Hinawakan ko siya sa mukha. Gusto ko siguraduhin na totoo na siya. Na hindi ako nagkakamali. Na si Arvin na nga ang nasa harap. Mahal, ang tagal kong hinintay ang moment na uto, akala ko wala ka na sa akin. Akala ko hindi na kita makikita. Sabi ko habang yakap ko siya ng mahigpit. Tuloy-tuloy yung pagpatak ng luha ko. Lahat ng sakit, lahat ng paghihintay, sabay-sabay lumabas. Mas lalo niyang hinigpitan yung yakap niya. Para bang ayaw na niya akong pakawalan ulit. Mahal, tignan mo ko, nandito na ako, hindi na ako mawawala sa'yo. Sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Magkaharap kami. Ang lapit ng mga mukha namin. Parang walang ibang tao sa paligid. Dahan-dahan siyang lumapit tapos hinalikan niya ako. Isang halik na matagal naming hinintay. Isang halik na puno ng sakit at pagmamahal. Isang halik na nagsasabing, hindi pa tapos ang kwento namin. Papasok na sana kami ni Arvin sa sasakyan. Plano ko na dalhin siya sa hotel na binuok ko. Gusto ko lang kaming dalawa. Malayo sa gulo. Malayo sa lahat. At magbebembang kami dahil sobrang namiss namin ang isa't isa. Pero bigla may humatak sa braso ko mula sa likuran. Paglingon ko sila mama at papa. Bigla akong sinampal ni mama. Ramdam ko yung init sa pisngi ko. Pero mas masakit, hindi mo na kami binigyan ng kahihiyan ng papa mo. Anong klaseng anak ka? Viral yung video na pinost mo sa Facebook. Ang daming tumatawag sa amin. Ang daming nagtatanong. Yung mga kasamahan namin sa simbahan. Tinatanong kami kung bakit ka namin pinabayaan. Kung bakit ka naging ganyan na kasalanan ng pumatol sa kapwa mo lalaki. Sabi ni mama. Galit na galit siya. Pagod na po akong magpanggap. Pagod na akong mamuhay para sa ibang tao. Mahal ko si Arvin. Sabi ko, tapos biglang nagsalita si Arvin. Mahal ko po si Nico. At sana, tanggapin ninyo siya bilang anak ninyo. Mas nakakahiya na sarili naming mga magulang. Pinandidirihan kami, sabi niya. Diretso siyang nakatingin kay mama at papa. Matapang, pero halatang nasasaktan siya. Tapos, nagsalita ulit siya. Bakit ganyan kayo? Lagi kayo sa simbahan? Lagi ninyong sinasabi kung ano ang tama, kung ano ang mabuti at mali. Pero tingin niyo po ba, tama yung ginagawa ninyo sa amin? Hindi po kami masama, sabi niya. Kahit ano pa ang sabihin mo na bakla ka, ang lalaki ay para sa babae. Ang babae ay para sa lalaki. Sigaw ni Papa. Pagod na akong makinig. Pagod na akong intindihin sina Mama at Papa. Pagod na akong tanggapin yung mga salitang paulit-ulit na sumasakit sa akin. Wala na akong gustong marinig. Hinawakan ko yung kamay ni Arvin. Mahigpit. Halika na, mahina akong sabi tapos pumasok kami sa sasakyan at umalis. Kapag nagtagal pa kami doon, baka kung ano pa ang masabi ko sa kanila. Ayokong umabot sa puntong tuluyan kaming magkasakitan. Dumiretso kami ni Arvin sa hotel na ni-reserve ko para sa amin. Tahimik yung biyahe, pero ramdam ko yung bigat at sabik na matagal naming kinimkim. Pagpasok namin sa kwarto ng hotel, hindi na kami nag-usap pa. Bigla niya akong hinila, palapit sa kanya, at hinalikan. Puno ng emosyon, puno ng pangungulila. Sumagot ako sa halik niya at naglaban kami ng halik. Doon namin nilabas lahat, yung sakit, yung galit, yung takot, at higit sa lahat yung pagmamahal na hindi nawala. Nagbembang kaming dalawa. Halos naka 4 rounds kami. Sobrang sabik namin sa isa't isa. Parang ayaw naming kumurap. Baka kasi mawala ulit yung moment. Mahal, hindi kita kayang mawala sa akin. Makakalimot man ang utak ko pero hinding-hindi ka makakalimutan ng puso ko. Mahina niyang sabi. Hinawakan niya yung mukha ko. Sobrang mahal na mahal kita. Gagawin ko lahat para sa'yo. Mahina akong sagot habang nakatingin sa mga mata niya. Dahan-dahan siyang lumapit ulit. Idinikit ang noo niya sa akin at natapos ang buong gabi na kaming dalawa lang ang magkasama. Pakatapos namin sa hotel,
Umalis na kami ni Arvin tapos pumunta naman kami sa Batangas. Gusto naming lumayo muna. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng gulo, sakit, at mga desisyong kailangan naming harapin. Sa lahat, sa ingay, sa pressure, sa mga taong hindi kami maintindihan. Nagstay kami sa isang maliit na private resort. Kami lang dalawa. Walang ibang tao. Tahimik, yung tipong maririnig mo lang yung hangin at yung alon ng dagat. Pagdating namin, pareho kaming napahinga ng malalim. Parang sa wakas, nakahinga rin kami. Naglakad kami sa buhangin, magkahawak ang kamay. Hindi namin iniisip kung anong mangyayari bukas. Basta sa moment na yon, magkasama kami. Halos isang linggo na kaming nandito sa private resort. We are just enjoying the moment. Umaga, tanghali, gabi. Nagbebembangan kami. I don't want this moment to stop. I want this moment to last. Yung kaming dalawa lang. Yung wala nang manggugulo sa samin, wala nang manghihimasok sa relasyon naming dalawa. Habang ninanamnam namin yung moment na ayaw na naming matapos. Yung katahimikan, yung yakap, halik at bembang. Yung pakiramdam na sa wakas, magkasama na ulit kami, biglang nag-vibrate yung phone na ni Arvin. Napatingin siya. Nakita ko yung pangalan ng tumatawag, yung mama niya. Sandali, sasagutin ko lang itong tawag ni mama. Sabi ni Arvin sa akin, tumango lang ako sa kanya. Dahil naka-speaker volume yung tawag, naririnig ko yung pinag-uusapan nila. Asan ka? This is an emergency. Sinugod sa hospital si Marian. Dinudugo. At baka mapahamak yung bata sa sinapupunan niya. You need to go home and take care of her. Sabi ng mama niya, nasa hospital? Anong nangyari? Sagot ni Arvin. Halatang kinakabahan yung boses niya at natatakot. Biglang bumigat yung pakiramdam ko. Nasa St. Luke's Medical Center siya ngayon. She needs you right now. Sabi ng mama niya. Napatingin sa akin si Arvin. Kailangan ko pumunta. Baka may mangyari sa baby. Sabi niya sa akin. Halos pabulong. Napayuko ako saglit. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Pero alam ko, hindi niya pwedeng hindi puntahan yun. Tumingin ako sa kanya, tapos nagsalita ako. Pumunta ka, kailangan ka nila. Sabi ko. Tinitigan niya ako. Tapos niyakap niya ako ng mahigpit. Babalikan kita, sabi niya. Tapos mabilis siyang umalis. At sa sandaling, yon, naiwan akong mag-isa. Tahimik, mabigat. At doon ko na-realize, kahit mahal namin ang isa't isa, hindi pa rin ganun kadali ang laban namin. Unti-unting pumasok sa isip ko, yung anak ni Arvin, yung magiging pamilya nila ni Marian. Napapikit ako. Parang may mabigat na katotohanang bumagsak sa akin. Kung may bata na, kung may buhay na nakasalalay, saan ako lulugar? Napahawak ako sa dibdib ko. Masakit. Hindi dahil kulang ang pagmamahal namin, kundi dahil may mga bagay na mas malaki pa sa amin. At doon ko na-realize, baka wala na talaga akong laban. Baka wala na talaga kaming pag-asa ni Arvin. Baka hindi kami para sa isa't isa. Nabitin na naman ba kayo sa kwento ni Nico at Arvin? Grabe no? Parang wala nang katapusan yung problema nila. Sa bawat pagkakataon na nagkakasama sila, may bagong pagsubok na darating. Pagmamahal ba talaga ang pipiliin nila? O responsibilidad? Tingin ninyo, sila pa rin ba ang magkakatuluyan hanggang sa dulo? O may isang kailangang magparaya? Sa part 5, mas lalong lalalim ang kwento. Mas mabibigat na desisyon. Mas masakit na katotohanan. At mas malinaw na pagpili kung sino at ano ang mas mahalaga. Kung gusto pa ninyo ng kasunod, mag-comment lang kayo ng part 5 para malaman namin na gusto ninyo pang ituloy ang kwento. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more cuento, like and follow our Facebook page
The vibe is unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.